Question, okay ba kayo ng biyenan mo? Gusto mo bang malaman kung ano ang gagawin mo para mahalin ka ng tunay ng iyong biyenan? Kung gusto mo malaman, panoorin nyo ito! Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Ching Positive. Welcome to our channel with my wife called Happy Wife, Happy Life. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel to, please do click subscribe and don't forget to click the bell button. Pag may mga bagong videos, manonotify po namin kayo kaagad. In this video, malalaman nyo kung paano kayo mamahalin ng tunay ng inyong mga biyenan. Alam mo, it's no secret, no? Na talagang isang pinakamalaking challenge talaga sa buhay ay ating mga in-laws, di ba? Kaya may kasabihan nga, ang mga ama ang haligi ng tahanan, ang ina ang ilaw ng tahanan, at ang mga biyenan ay anay ng tahanan. No, joke lang po yan, ha? Alam mo kung isa sa pinakamahirap talaga sa sinasabi ng mga ibang tao na pakisamahan nga daw ay yung mga biyenan. Pero honestly, if you know the way to the heart of your in-laws, wala tayong problema. So right now, I'm gonna give you some suggestion to keep a good relationship with your mother-in-law. Ito po yung diskarte ko po. 20 years na kami magkasama, buhay pa si mother-in-law, talagang ako ang pinaka-favorite son-in-law niya. O bakit? O, ito yung number 1 tip ko po sa inyo. Number 1, never disrespect your mother-in-law. Yes. Alam mo, hindi natin maiwasan na magkaroon tayong tinatawag na conflict. Yung parang, syempre, parang magulang rin naman natin yan. Na pwedeng nanay mo, tatay mo, there are times that you will not agree with their philosophy kasi old way of thinking or probably iba talaga yung conservative, pero that doesn't give us the right to disrespect them. Alam mo, kahit anong mangyari talaga, kahit na inis ka na, kahit na galit ka na, ito lang sabihin ko po sa inyo, bilang mga anak, wag po natin i-disrespect ang ating mga matatanda. Bakit po? Darating ang panahon, tayo rin po ay tatanda at ayaw rin po natin gawin ng ating mga anak ito sa atin. So very important po yung word na respect and honor them. Again, ulitin ko, you may not agree with what they say, hindi ka susunod kung ano yung gusto nila kasi lalo na kung makakasama po sa atin, pero hindi dapat tayo maging bastos. That's number 1. Number 2 tip po sa inyo is this. Let the little things, go. Oo, in other words, major on the major, not on the minor. Kung may mga maliliit na issue, maliliit na problema, lalo na sa mga maliliit na bagay na disagreement, huwag na natin palakihin pa. Kasi minsan doon po nagkakaroon ng problema. We major on the minors, not majoring on the majors. Ay, bakit natin pinag-uusapan yan? Napakaliit na ng problema, palalakin yung pababa natin. O, ang iisipin natin, pag may gulo, huwag tayo magdagdag ng gasolina para pang lalo lumaki. Diba? Like for example, minsan, simple preferences lang, pagkain, saan pupuntahan, anong bibilin, paano ba magpalaki ng mga apo, wag na natin pag-awayan pa yan. That's number 2. Ang third tip ko po sa inyo na talaga very effective po para sa amin, schedule your time of visits. Yes. As much as possible po, gawan po natin ang schedule. Minsan, ang hirap po talaga kung anytime, anywhere, any place, pwede sila pumunta. Yun ang problema. Yung parang very convenient ba? Yun nga, nawawala na yung privacy nyo. Nawawala na, di ba? Kaya mas maganda, instead na sila ang pumunta, pwede kayong mag-schedule, tayong pupunta. Yan ang ginagawa po natin. Dalhin nyo yung mga apo nyo, ibigay yung mga hilig, di ba? Para in other words, masaya lang, everyone's happy. Diba? And then number 4, ito pa, sa pang tip po sa inyo para gumanda po ang inyong samahan ng inyong mother-in-law. Bring foods that they like. Ay, nako, and bring foods and things that they like. Nako, sa totoo lang, kung nagdadala ka ng pagkain, the easiest way to your mother-in-law's heart is to her stomach. Dalhin mo sa mga restaurant na gusto niya, pagkain na gusto niya, ay nako, maniwala ka, ihahag-hag ka, ilalab-lab ka. And last but not least, number 5 po, give them special attention. Ito yung tinatawag natin na TLC. Sama sa pasyal, sama sa kain, yung mga ganun ba? Maliliit na bagay, alam mo, syempre, pagdating po, pagka tumatanda
po ay nagkakaroon ng more sentimental. Yung parang feeling nila neglected ni sila, feeling nila walang pumapansin. The more that we really give time to them, the better. So always remember, ito tatandaan po naman natin, whether you like it or not, hindi na po matagal ang kanilang oras na sila po ay nandito sa lupa. Ipakita na po natin ang ating pagmamahal at pag-appreciation habang sila po ay nandito pa. Kesa tayo sabihin na lang natin na tsaka na lang natin ipapakita pag sila po ay wala na. Diba, sabihin natin, ay, hindi ko nasabi yung mga dapat kong sabihin sa kanila. No, why don't you do it right now? So guys, I hope you understand. If you have a mother-in-law, diba, I hope that you will respect them. That's number 1, never disrespect them. Number 2, schedule your time of this visit. Number 3, bring food and things that they like. Number 4, give them special attention. And then, isa pa, yung mga maliliit na bagay, let the little things go. Huwag na natin palakihin pa ang mga maliliit na bagay. My question to you right now, my friends, no? Mga happy wife, happy life, okay? Mga mister, kamusta ang relationship mo with your mother-in-law? Kayo ba in good terms or not in good terms? Kung hindi in good terms, I hope that you'll be able to fix it. And then ask yourself also this year, how can you improve your relationship with your mother-in-law? As I always say, no, a mother-in-law is just like a car. You need to maintain it to make it work. Guys, I hope that you have been enlightened by this short session. And if you want to learn more on how you can really have a strong relationship, not with your mother-in-law, but with your wife, with your spouse, ito po yung request ko po sa inyo. I highly recommend that you read this book called Happy Wife, Happy Life. This is the first book that me and my wife wrote together as a collaboration. Nandito po sa loob na ito, na libro na ito, we're gonna talk about the 3 most common mistakes and problems in a marriage. That's the lack of communication, the lack of intimacy or SEX, and the lack of finances. So this is the book. And then the second book that we wrote as a collaboration is Pera ni Mr., Pera ni Mrs. Recently po, naging January of 2020 po, maraming salamat National Bookstore. We were recognized as the top 10 bestsellers. Number 5 po ang Pera ni Mr. at Pera ni Mrs. Nandito po. Palakpakan naman po. You can also read this book. Itong libro naman is all about money. Sino dapat humawak ng pera? Ayun, anong problema kung mga in-laws nangungutang, nanghihiram, or nagdedemand ng pera, anong gagawin? Diba? Paano na kung si Mr. ay magastos, si Mrs. naman ay mahilig mag-shopping. So, lahat po nandito. I hope that you will read this book. This book is 400 pesos. This is 190 pesos, 400, 190. Pero may good news po ako sa inyo. If you order this book called Happy Wife, Happy Life, itong book na ito na 190, I will give this to you for free. Libre. Yes, you heard it right. You order this book, we will give this to you for free. So order this right out, 400. Shipping fee is only 100 pesos. But if you order 2 books of this, you get also 2 of these, and then libre na po ang shipping. So if you're interested to order this book called Happy Wife, Happy Life, just all you need to do is just type the word called Happy Wife. Happy Wife Book. Okay, Happy Wife Book na lang po. Type the word called the Happy Wife Book, and I will send you a link after this broadcast so that you'll be able to order this, and we will send you. Shipping is only in the Philippines, wala po sa abroad. Okay? So, but if you want to order this book sa abroad po, may e-books po naman kami. You can just go to our chinkshop.com, chinkshop.com, and then pwede kayong umorder ng e-book version po. Maraming salamat po sa pag-tune in for this channel. If you like this channel to help you about your relationship with your spouse, okay, all you need to do is like, and then after that, share this video also with other people. As I always say, kapag may happy wife, meron kang happy life. Bye! Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.